Sunday naman. May mga ganon. Sabi ni Prophet, hindi maging ganon, kundi ang bawat gawain ay maging revival, hindi lang sa church, kundi sa sarili mo. Sabi ng revival, kasi naghihingalo na yung sarili mo. Kailangan mong ma-revive, kasi mamamatay ka na. Di ba? Aandap-andap na pananampalataya ng mga mananampalataya sa panahon ngayon. Kailangan na magkaroon ng apoy muli. Parang battery ng cellphone, kailangan mo ng charge, kaya ka nandito sa church para ma-charge sa sarili mo. Di ba? Kasi kapag sa bahay ka lang, hindi ka ma-charge. Kasi maraming nag-charge sa sarili mo eh. Ibang bagay yun. Pero pagdating sa pananampalataya, kailangan mo ng pananambahan. Hindi lang sabi ni Prophet, another gathering together, but it will be a revival. Magkaroon ka ulit ng kasiglahan sa pananampalataya, ma-revive ang iyong sarili sa salita ng Diyos. Yeah? Now, sabi niya, Satan has kept me out of it long enough. And I believe the hour is here for a real sweeping revival in every church and around the country. So, si Satan, pinipigilan niya. Kasi ayaw ng kaaway na lumakas ka. Kasi si Satan, yun yung pangpahina mo. Tama? Tama ba mga kapatid? Si Satan, nung pumupunta yan, at umaaligid-aligid sa'yo, hindi yan nagpapalakas. Ngayon, kung hindi ka mananampalataya at malakas ka, kakasama kayo. Si Satan. Pero kung si Satan ay nasa tabi mo, umihina ka, ay tuloy ka, talagang mananampalataya ka niya. Kasi pinapahina ka eh. Huh? Pero kung malakas ka, dahil kay Satan, ibang klase yun. Kasi ang nagpapalakas lamang ay ang Panginoon. Amen. Si Satan. Sabi ni Prophet, where I think Pentecost failed, and God will never, you can never exhaust God's love and mercy to you. You say, well, napakinggan yung mga kapatid, minsan masasabihin mo daw, sabi ni Prophet, well, I hate to bother you so much, Father. I hate to bother you so much, Father. Sa tao, pwede natin magawa yun. Ayokong masyadong istorbo yung tao kasi masyadong busy. Pero sa Panginoon, gustong-gusto niya na laging tinatawagan mo siya. Huh? Sabi niya, ito sabi ni Prophet, He wants to be bothered that way. Gusto pala ng Diyos na siya ay tawagan ng tawagan o gambalahin, di ba? Bothered eh. Laging hingian. Sabi niya, He does. Don't never think that you could ever ask too much of God. Sabi niya, I believe the scripture said, you have not because ye ask not, and ye ask not because ye believe not. James chapter 4, verse 3. Di ba? Dahil wala kang pananampalataya, kaya ka hindi nakakahingi. Sabi niya, He wants us to ask and believe that our joys would be full. Yan ang gusto pala ng Panginoon na lagi tayong humingi sa Kanya at sumampalataya. Hindi yung magiging katwiran natin na I hate to bother you so much, Father. Hindi, sabi niya, He wants to be bothered that way. Saan? Sa pananalangin. Kaya gabi-gabi tayong dumadalangin sa Diyos. Every minute niya eh. Every hour. He wants you to ask abundantly. Ask for big things. Don't limit your faith to some little mustard seed. Wag mo daw limitahan ang pananampalataya mo sa kasing liit ng mustard seed. Get on out here to some other kind of faith and move out in big things. Ask big things. Big things is just as easy to receive as little things. Ganun pala yung paghingi sa Panginoon ng big things. Kasing dali ng pag-receive ng maliliit na bagay. You just have to believe, that's all. And you got faith, just know exactly how to use it and it will be all right. Dapat pala alam mong gamitin ang pananampalataya. Kaya nga sabi ni Berban ng ang pananampalataya yan ay katulad yung hisop, yung common weeds na mapupulot mo lang sa tabi-tabi, katulad yan dyan. Common faith. Bakit? Sabi niya,
Ganun ang nasa Old Testament. Pero ngayon mga kapatid, yung pananampalataya, hindi lang pananampalataya, kundi pananampalataya ng Diyos na nasa iyo. Yun pala yung nagko-connect sa ating Ama na nasa langit. Kaya baka may pananampalataya ka. Kaya kaya mo humingi ng big things, sabi ni Brother Branham. Hindi mo naisip na baka magambala ang Panginoon. Kaya nga may kanta ng mundo, di ba? Natutulog ba ang Diyos? Ang Diyos hindi natutulog. Alam niya ang kanyang ginagawa. Alam lahat ng ginagawa natin. Sabi ni Brother Branham, lahat ng kulisap. Ha? Every nut, every fly. Ha? Ang pagkurap nila, alam niya yan. Imagine that. Sa dami ng kulisap. Sa animal kingdom. Alam niya. Bakit? Bakit niya alam? Eh, siya yung nag-create eh. Kaya alam niya. Ha? Lalo na sa atin, na ang pinakamahal niya ay yung tao, hindi yung hayop. Now, sabi niya, just know exactly how to use it and it will be alright. You can put it right to work and it will just be fine. Could you imagine talking about exhausting God's love and power and beneficiaries for you? Could you imagine a little bitty fish? Ito, an example niya yung maliit na isda. About that long, way out here in the middle of the ocean say, now wait a minute. Sabi niya, I better consider this thing. I better drink of this water sparingly. So, iinom din yung isda nasa karagatan, iinom pa konti-konti. Kasi baka maubusan daw siya. Tama ba? Yung isda nasa karagatan, iinom na konti-konti kasi sparingly. Ibig sabihin, magtitipid sa pag-inom. Because I might run out someday, baka maubusan. Hindi pala ganun ang katwiran ng isang mananampalataya. Na baka maubusan ng Panginoon ang pagbibigay sa akin. Hindi mauubusan ng Panginoon because God is all in all. Sabi niya, a little fish about that big in the middle of this ocean out here. Well, that could easily be done, more easier than you could ask too much of God. He's the inexhaustible fountain of life. Whatever you need of, ask Him and believe it. He provided it in the redemptive blessings when He died at Calvary and gave a promise to you for everything you have need of while you're in the journey. While you're in the journey, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay talaga ng Panginoon. Nakita niyo yung parable ni Jesus sa Good Samaritan? Yung tatlo, tama? Yung priest, yung Levites, nilagpasan. Yung pangatlo, nagkaroon ng care dun sa nabugbog. Nung dinala niya ngayon dun sa inn, ano sabi niya dun? Dinalabasan niya, dinala, at iniwanan na. Tama ba? Yung sabi niya dun sa mag-aalaga, kung anong kailangan niya, ibigay mo, babayaran ko, at babalikan ko pa. At kung anong pang mga kailangan niya, bibigyan ko pa. So nakita yung Panginoon umalis. Tama ba? Lahat tinapos niya sa Calvary. Pero babalik siya, kasi kukunin ka naman niya. At lahat, between doon sa pagkamatay ni Jesus Christ hanggang sa rapture, hanggang sa pagkamatay mo, ibinigay ng Diyos dahil sa paghingi mo sa Kanya. Now, sabi niya, and it's yours. Sa'yo yun, sabi ni Prophet. If you ask and believe it, that's right. Kung hihingin mo para, ay sa'yo. Kapag hindi mo hiningi, hindi talaga sa'yo. At hindi mapapasa'yo. Could you imagine a little mouse about so long under the great gardeners of Egypt? Saying, now wait a minute, I better not eat but just about 2 grains a day. Yan, sabi niya, yung maliit na daga, sabi niya sa Egypt. Sabi niya, 2 grains lang ng butil ng trigo. Sa isang araw, sabi niya, kakainin ko. Because I might run out for the winter's over. Kasi matatapos ng winter, sabi niya, 2 lang sa isang araw, baka maubusan. Imagine yung gardeners, ibig sabihin, mga banga ng malalaki yun. Panahon ni Joseph, di ba? Pinaipon sila ng gano'n dahil magkakaroon ng tagtuyot. Kung may daga, sabi niya gano'n, mauubusan ako sa dami nito. Maubusan na ako. Titipid ako, hindi. Yung iba nga tao, di ba? Kung naalala yung pinagkantungan ni Pastor, tipid araw-araw, tuyo.
Nakita nga nyo sa social media, diba? Lunes, tuyo. Martes hanggang Biyernes, tuyo. Oh, katutuyo. Hindi na tuyo. Anong sakit? Mahalat yun eh. Katitipid, di ba? Hindi masama magtipid. Hindi naman masama yun. Hindi ko sinasabi masama. Pero kung yung katitipid mo, panay tayo araw-araw. Tipid ako. Sardinas araw-araw. Ay talagang madidilata ka talaga niyan. Walang araw-araw tuyo. Di ba? Tao eh, magkakaiba yan. Hindi mo kung araw-arawin tuyo dahil talagang yung araw-araw ang soft drinks eh. Di ba? Di ba? UTI. Diba? Araw-araw yung mataas yung sugar, di taas din ang sugar. Alam niyo naman ang panahon natin ngayon. Ang pagkain hybrid. Pati tayo hybrid na rin. Tama ba? Hybrid naman tayo, hindi naman talaga tayo totoong Pilipino na eh. Ilan yung nakadasa atin, may lahi tayong Chinese, Spanish, American. Di ba? Pag sinis yung history ng Pilipinas, melting pot nga daw tayo eh. Di ba? Tama ba? Hindi ba talaga tayo purong Pilipino eh. Apelido nga lang, hindi na Pilipino eh. Kasi nung may apelido ditong Batong Bakal, wala naman eh. Kahit nga Batong Bakal na eh, hybrid na rin eh. Sinabi na namin, Bible yan. Saka ng mahal na propeta, pati tao hybrid na, blabber na nga eh. Parang yung jelly na malambot. Kung wala si Kristo, wala. Wala tayong pag-asa. Di ba? Dahil sobrang hina. Nakita niyo yung technology, yung invention ng tao, napakaganda. Compare mo sa panahon nila Noah, tama ba? Wala silang tablet, wala silang cellphone ng time na yun. Ganun katalino rin ang panahon natin ngayon. Pero ganun din kahina. Tama? Imagine yung sabi ng Bible, 900 ang edad ng tao. Pinababa ng Diyos, 120 na lang. Pagdating sa middle of the book sa panahon ni Haring David ng Psalms, 70 na lang. Kapag umabot ng 80, bonus na lang ng Panginoon lakas. Pagdating ng New Testament, si Jesus Christ, kalakasan pa lang 33. Ang Pilipino ngayon, di ba 50? Di ba kaya na mortality rate natin, ang Pilipino nasa 50? Kaya gusto nga nila gawing 40 na isip yun eh. Yeah? Ganun ang buhay natin. Kaya nakita yung sabi ni Barbanam, nagulat siya. Menopause, wala pang 20. Nabasa niyo ba yan? Sa panahon niya, 1950s, menopause na, wala pang 20. Di ba ang menopause, anong edad yan? 40. Pero kay Barbanam, wala pang 20, parang 16 yata yun. Imagine that. Kaya pati yung tao, pabagsak na, pinabilis talaga ng Diyos ang panahon. Kasi pag hindi, lahat tayo backslider. Wala nang pananampalataya na maabutan ng Panginoon. Sa lamig ng paglilingkod at pag-ibig ng tao. Sulatan yan eh. Pero sa biyahe ng Panginoon, nandito pa rin tayo. Hindi maisip yun eh, paano nangyari yan? Nandito ka pa rin. No? Kaya talagang pagsubok ang dumating sa'yo, nagpapatuloy ka pa rin. No? May mga pagkukulang ka, nagpapatuloy ka pa rin. Pero sumusuko. Now, sabi niya, I better not eat but just about 2 grains a day because I might run out for the winter's over. That's the way people act as Christians. Ganun pala yung ginagawa o gawain ng mga Kristiyano. Get up! Sabi ni Prophet, get up of a morning, say, God bless my family today and keep us close to you. Amen. Well, I done my religion for the day. Nag-pray daw sa umaga, sabi ni Prophet, God bless my family today and keep us close to you. Amen. O, gawa ko na yung religion ko. Mas matindi nga yung pinanggalingan eh. Wala nang ganun, di ba? Ano lang? Tama ba? Yun ang mas malupit. Mas matindi yun, mas mabilis. At nadala yung espiritu niya sa church.
wala nang ano, talagang mabilisan na lang ang service. Nai-remember ba na kapag may mga ngaral daw ng pastor na nangaral ng parang 15 minutes yata yung pagkakasabi niya, 20 minutes, alisan ka na nila. At may mga ganyan churches. Pag umabot ng alas 11 ang preaching mo, wala ka nang madadatnang sa harapan mo pagdilat mo ng closing prayer. Nauna pa yung people. Nagme-merenda na. Siyempre, mahuling senior. Bakit? Bagal maglakad. Pero may people doon, nagme-merenda na. Tapos na pala. Kala niyo, walang ganyan church. May mga ganyan. Isa pa nga, habang nagpipreaching ako sa isang church, dito kasi yung role sa tingin to. Tingin ko sa dito sa nakaupo. Nandito yung relos. Alam mo na kaagad yun. Tingin sa relos pagkatapos sa service. Hindi pa nga, nandiyan pa lang ako, nag-iipagkamay, nandun siya, pastor! Nakabike na, nagmamadali. Diba? Parang naalala ko tuloy yung scripture nung time na yun, sabi ko, buti di sinabihan ng pastor na gawin mo ng madali. Di ba? Tama kay Judas, di pa tapos yung communion, pinalis na. Pinayagan ng umalis, gawin mo ng madali. Dapat hindi mo na tinapos. At sabi nga ni Barbanam, kung nagbabasa yung mensahe niya, hindi ka na dapat umatid sa church. Kung may lakad ka pala. Akala niyo sinabi lang ni pastor yun? Hindi, nasa mensahe. Pagka ganyan daw, mas maganda pa, huwag ka na umatid. Gawin mo muna yung Buti nga si Judas umatid pa Hindi nga lang natapos. Gawin mo ng madali. Ginawa ba ni Judas? Ginawa talagang madali. Hindi pa nga sila nakakalabas sa garden Doon sa kanilang pinanggalingan nandun na siya. Alam niya. Kaya nga yung pangalan niya, Judas. Kasi alam niya kung nasaan kayo. Alam ba ni Satan kung nasaan tayo? Alam niya, na kay Kristo kayo, kaya alam kanyang puntahan. Alam niya yan. Now, sabi niya, I just like to lay down, really and drink in. Don't you have just a real spiritual gastronomical jubilee. Just drink till you just can't drink no more. So yung pala kailangan ng isang mananampalataya, inom lang ng inom ng spiritual water. Hanggang isa lumabas-labas na rin tubig. Hanggang hindi ka na makainom. Ganyan ang salita ng Panginoon. Ay, baka iba-ibang baka lumagpas tayo sa langit. Anong lalagpas sa langit? Lalagpas ka doon kung isa ka mananampalataya. Tama ba? Iba, baka lumagpas ka na sa langit yan. Talagang lalagpas ka. Pagdating ng rapture, lalagpasan mo pa yung moon, pati yung star, sabi ni Barbanam. Sa paglalagyan sa iyo. Lalagpas ka talaga. Now, sabi niya, you all are grapefruit races out here in California. You raise oranges. Did you know when that little orange tree is just about a half-inch high, that every bushel of oranges that you'll ever pick off of it is on the tree right then or in the tree? Did you know that? If it didn't, where did it come from? Who put the oranges on it? It's in the tree. Yung orange, mga kapatid, yung puno, di ba wala namang orange dyan? Pag tinanim mo, pag lumalaki, wala pa rin. Saan galing orange? Sabi ni Prophet, natural, sa puno. Lumabas sa puno. Saan nagmula yung fruits of the Holy Spirit? Ikaw yung puno Di ba? Ang tao is katulad ng puno, sabi ng Bible. Pag lumabas yung fruits of the Holy Spirit sa iyo, huwag mo hanapin sa katabi mo, sa iyo nga Di ba? Sa iyo nang galing. Sa iyo lumabas yung bunga ng Espiritu Santo. Sa tree, sabi ni Prophet. And all you do with the little tree, you just plant it. And when you have to give it water, and it just drinks, and it has drink more than its allotted portion, and the more it drinks, it begins to push out. So habang umihigop ng tubig, umiinom ng tubig, yung puno niya lumalaki, nagkakaroon ng dahon, di ba? Hanggang sa magkaroon ng bunga. Ganon ka rin. Habang umiinom ka ng salita ng Diyos, habang kumakain ka ng salita ng Diyos, lumalabas yung
dahon mo. Ano ba yung dahon? It means fellowship. Tapos magkakaroon ka na ngayon ng bunga. Kasi inom ka ng inom ng salita ng Panginoon. Kaya no, inom ka ng inom, wala pa rin bunga. Doon ko, hindi ko alam. Nasa iyo siguro yan. Ha? Nasa iyo yan, mga kapatid. And it pushes out leaves, pushes out branches, pushes out blossoms, then it pushes out oranges. Nakita niyo mga kapatid? Then it keeps drinking. So, may bunga na, hihinto na ba sa pag-inom ng tubig? May bunga ka na ng Espiritu Santo. Hihinto ka na ba sa pag-inom ng tubig? Hindi ka hihinto sa pag-inom ng tubig. Sabi niya, pushing out more oranges and leaves and blossoms, just drinks. Inom lang ng inom. Kahit may bunga na pala, inom pa rin ng inom ng tubig. Bakit? Sino ba ang tubig? Si Yesu Cristo. Katulad nung pag-meet ni Jesus Christ dun sa Samaritan woman. Ano sabi niya dun sa Samaritan woman? Pag uminom ka na galing sa tubig na nasa akin, hindi ka na mauuhaw. Amen. Sabi ng Bible, nakilala, I perceive that you are a prophet. Sabi nga ni Barbanam, hindi lang propeta, mas dakila pa sa propeta ang kaharap mo. Kaya sabi niya, halik kayo, tingnan niyo yung taong ito, ito na yung hinihintay nating Messiah. At na-convert yung mga tao na nandun, sabi ni Barbanam. Bakit? Nagpatotoo yung babae na kanyang kaharap. Ay yung tao na hinihintay nila. Yun ay Messiah. Nagkataon-taon ng mga kapatid. At alam nila yun. Now, and when a believer is placed in Christ Jesus, you're planted in there. Saan ka doon nakatanim? You are planted in there, sa loob ng in the inexhaustible fountain of life. Diyan ka pala nakapanin. Kaya pala hindi ka nauubusan. Hindi ka nauubusan ng lakas. Tama ba? Araw-araw may lakas kang ginagamit. Bakit? Hiningi mo sa Panginoon. Araw-araw kang humihingi ng pag-iingat sa ating Panginoon. Hindi nauubusan ng Diyos. Iniingatan ka pa rin. Minsan, Lord, pahingi ng kaayusan ng pag-iisip. Binigyan ka ng Panginoon? Yes, binigyan ka ng Diyos. Bukas na naman, tatawag ka na naman. Yun na naman ang panalangin mo. Binigay ba ng Diyos? Binigay na naman ng Diyos. Diba? Hindi na uubusan ng Diyos. And the more you drink, sabi ni Prophet, the more you push out. That's right. If you can't believe, sabi niya, if you can't believe, well, I believe that Jesus saves me. That's good. Then how about the Holy Ghost? Believe He'd give you the Holy Ghost. He promised it to you. Diba? Ipinangako ng Panginoon yung banal na Espiritu Santo. Ipinanalangin mo, Lord, puspusin mo ako ng banal na Espiritu Santo. Ipinangako na ng Panginoon pala yan para sa iyo. Anong kailangan ng gawin ng isang mananampalataya? Pangawakan at manampalataya doon sa ipinanalangin mo. Bakit pangako na ng Panginoon yun? Hindi niya ba tutuparin? Tutuparin ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ay hindi nag-fail sa kanyang pangako. Ano sabi niya? About divine healing, believe it. He promised it to you. Every redemptive blessing belongs to you. Kanina pala yung redemptive blessing, mga kapatid? Sa iyo. Just drink and push out. That's all. Everything you have need of is right in you. Lahat pala ng kailangan mo, nasa harapan mo lang pala. Kailangan mo lang pala kunin at sampalatayanan yung mga bagay nito. When you receive the Holy Ghost, everything you got need of between here and glory is right in you then. Nasa harapan mo lang pala, between you and glory, between here and glory. Nasa harapan mo, binigay na pala ng Panginoon. Bakit? Pangako ng Diyos yan eh. Nung umakyat si Jesus Christ, sabi niya, ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa church. Kaya nga powerful yung church natin. Sabi nga ni Barbanam, darating ang tayo, magiging invincible church tayo. Invincible army. Bakit? Galing ka na kasi may victory na nasa iyo. Now, sabi niya, it ain't faith that you need.
you've got faith. If you got the Holy Spirit, for He is your faith. Siya palang pananampalataya mo yung Espiritu Santo. But the thing you have to know is know how to use that faith. Yung palang kailangan natin matutunan kung paano gamitin ang pananampalataya. See what I mean? And if you just understand how to use it, which, well, try to, this coming week to explain it, you'll see the exceedingly abundantly above all that you could do or think of the Lord. Sabi ni Branham, sa inspiration na message niya, God wants us to ask for big things. God, He don't run out of blessings up there. Hindi pala siya nauubusan ng pagpapala doon. Kaya bawat panalangin natin na doon, na nandun sa langit, pinagkakaloob ng Panginoon. Pero sabi nga ng Hebrews chapter 11 verse 6, lakipan mo na ang pananampalataya. Tama ba? Kasi kung walang pananampalataya, hindi mo makikita ang Panginoon. Lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, sabi ni San Pablo, in word or in deed. Tama? May pangalan ni Jesucristo. Tama ba? At lakipan mo rin yung pananampalataya. Now, ito sabi niya, Jairus, a secret believer. Now, in order to have faith, faith has to have a basis. You just can't let faith be loose and wild. Hindi mo lang kailangan pala yung pananampalataya na lumuwag, gumakalag, gumatanggal, at hayaan mo lang siya o maging wild, magiging maligaw. Kasi minsan may mga pananampalataya na ginagamit, mali ang paggamit. No? Nakita niyo mga kapatid, yung maraming ganyan mga bagay. So alam niyo na rin yan. Nakita niyo yung may pananampalataya, 7 sons of Sceva. Impersonate din. Dapat yun, diligence. Sabi na may demon doon, sino kayo? Kilala ko si Kristo. Bakit niya kilala? Nagkaharap nga sila eh. Sabi ng mga demonyo, doon na kami sa mga baboy. Kilala ko si Pablo. Nagkita rin sila ni Pablo. Pero sino naman kayo? Di ba nagsatakbuhan eh. Bakit impersonation lang yung pananampalataya na nasa kanila? Pero pag tunay ang pananampalataya sa mga kapatid, sa ni Branham, titiklop ang demonyo sa harapan mo. Bakit sino ang nasa iyo? Si Jesucristo. Amen. Hindi dahil sa atin, hindi dahil sa iyo. Kasi wala tayong magagawa. Ilalampaso tayo ng kaway. Sabi nga ni Branham, don't underestimate the devil. Kaya kailangan mo si Kristo. Dahil si Kristo lamang, sa pangalan pa lamang ni Jesucristo, tumitiklop ka agad ang kaaway. Sa pangalan niya. Sa pangalan pa lang. Ganyan makapangyarihan ang pangalan ni Jesucristo. Sa atin, kahit sabihin natin 10 times, sino yan? Doon kilala ka na ng kaaway. Pero sino yan? Walang kapangyarihan ang pangalan natin. Pero kapag sa'yo nasa si Kristo, yun ang may kapangyarihan. Yung pangalan ni Jesucristo. Sabi niya, faith has to rest itself. Kailangan daw ng kapahingaan ng pananampalataya. At yung pananampalataya, sino ang kanyang kapahingaan? Dapat ikaw. Dapat sa iyo. At yung nasa iyo, dapat nakapundasyon, sabi ni Prophet, not upon the shifting sands of man's reasoning. Hindi dapat sa shifting sands, hindi sa buhangin na natitibag, nawawala, nawawash out, kundi saan? Sa bato. Sino ang bato natin? Sabi ng Bible, God is our rock. Saan nila ibibuild ang church? Saan? Sa rock. Saan? Sa bato. Sino ba yung bato ngayon? Si Jesucristo. Diyan itatayo ang kanya iglesia. Kaya pag nakita niyo na tayo sa batong iglesia, kahit anong tagal ng panahon na may mga pinagdaan ng pagsubok ang church, nananatili ang church. Bakit sa nakapundasyon sa bato ni Kristo? Sa bato, mga kapatid. Now, faith is based on the solid rock of God's Word. Faith rests right on God's Word. If the Lord has said so, then that settles it.
it doesn't shift about. Hindi pala nababago kapag sinabi na ng Panginoon. Ha? Sabi niya, sabi niya, now sometimes they can explain anything so real and paint the picture so real. But yet faith will never look at that if God's word is contrary to it. It will track straight to God's word. Ang pananampalataya para mga kapatid. It will track straight. Ibig sabihin, susundan talaga yung salita ng Panginoon ng pananampalataya. Kasi bakit ka mo? Yung pananampalataya kasi galing sa Panginoon, kaya nasusundan niya yung God's word. Kaya sinusundan mo yung God's word. Tama ba? Kasi yung pananampalataya na nasa iyo, ibigay niya. Hindi pala natin. Hindi galing sa atin. And when He said, I am the Lord that healeth thee, you believe that for God said so, and we believe it because God said so. Now, sabi ng Bible, ito buksan natin. Lagi natin nababasa ito. Matthew 21. At lahat ng mga bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. So nakita natin mga kapatid, lahat ng bagay, in all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, may pananampalataya, ye shall receive. Kailangan talaga ng pananampalataya. Pananampalataya, lalakipan talaga natin yung ating pananalangin, di ba? Now, sabi pa niya dito, Luke chapter 11, verse 9 to 10. At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Kasi nga, umingi ka, natural, bibigyan ka talaga ng Panginoon. Yan ang pangako ng Diyos at ayaw niya ng katwiran na baka may storbo siya. Hindi nauubos. Sa bawat panalangin mo, hindi nauubos ang biyaya ng Diyos. Sabi niya, magsihanap kayo at kayo yung mga kakasumpong, magsitoktok kayo at kayo ay bubuksan sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutoktok ay binubuksan. So ganyan pala ang Panginoon sa bawat paghingi natin. Now, sabi niya, manalangin ka, may kalakip na pananampalataya, tatanggapin mo ang iyong kasagutan. Pero ang sabi ng Bible, kahit na may mga ganon, may pananampalataya, bibigyan, hindi dapat kaligtaan ang bagay na ito. No? Sabi niya, pag kumatok ka, pagbubuksan ka. Kapag humingi ka, pagbibigyan ka ng Panginoon. Pero kung may pananampalataya ka, wala naman ito, wala din. Kulang. Ito, nasabi ng Bible, sa huli nating babasahin, John 14:13. Dahil sinasabi ko sa inyo mga kapatid, verily, verily, I say unto you, sa verse 12, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Sino magpapatuloy ng ginawa ng anak na nandito, nung time na yun? Ang gagawa na ay ang kanyang nobya. Amen. Kasi nandun na sa Ama, ang anak. At tayo ay anak ng tayo ay mga anak ng anak. We are the sons of the Son. Diba? Si Jesus Christ ang Son. Tama ba? Amen. Tayo ay anak ni Jesus Christ. At wala siyang granddaughter, wala siyang mga apo. Anak lang, sabi ni Prophet. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kung paano naging anak si Jesus Christ, ganun din tayo. Tayo ay galing kay Jesus Kristo, tayo anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Now, sabi niya, and whatsoever ye shall ask, so may ask na naman. Pero sabi niya, in my name. Kaninong name? Hindi sa name ng Father, kundi sa name ng Son. Eh, marami tumatawag, Ama, pagalingin mo kami, Ama. Tapos na yun. Bakit ka mo? Yung Ama nagkatawang tao na, nakabalik na nga sa kanya pinanggalingan eh. Kaya maraming nalilito yan, maraming naguguluhan. Hindi pa rin alam ang tamang tawag sa Diyos. Ama pa rin ng Ama. No, tapos na yun. Matagal ng panahon yung Ama. Sa Old Testament pa yun.
Ngayon ay panahon na ng, sabi ni Barbanam, this is the Holy Spirit dispensation. Kapanahonan na ngayon ng Espiritu Santo. Kaya nakita yung San Pablo, mga kapatid, nung nakipagkita ang Panginoon sa kanya in the form of the Spirit. Hindi na si Jesus. Hindi niya nakasama ng literal si Jesus. Sa panahon pa nila San Pedro yun eh. Pagdating kay San Pablo, mga kapatid, ang nakipagharap kay St. Paul ay ang Espiritu na ng Panginoon. Pero nakita nyo, kahit hindi sila nakita ng literal, kilala ni San Pablo ang tinig. Diba? Sabi nga ni Jesus Christ, my sheep know my voice. Kaya nga nung dumating yung voice sa iyo, meron sa iyong kaluluwa, nakilala yung voice. Kasi kung walang ano dyan, pat binihi dyan, hindi mo makikilala yung voice na dumating sa iyo through this word. Now, sabi niya, and whatsoever ye shall ask in my name, so nakita nyo, sa aking pangalan, sino ang gagawa? Yung ama ba o yung anak? Sabi niya, ay yaon ang aking gagawin. Sino ang gagawa? Yung anak, hindi pala yung ama. Bakit kanino pangalan ang gagamitin? Hindi sa ama, kundi sa anak. Bakit daw? Sabi ni Jesus, that the Father, upang ang ama ay lumuwalhati sa anak. That the Father may be glorified in the Son. Kasi nga, yung Father at yung Son ay isa lamang. Maluluwalhati mo pala, mag-glorify mo ang Father through the Son. If ye shall ask anything, nulit na naman mga kapatid, kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, sabi ni Jesus Christ, sa pangalan niya, ni Jesus Christ, ay yaon ang aking gagawin. Nakita nyo? Inulit. Kapag humingi sa kaninong pangalan, sa Kanya. Pangalan na yun, ni Jesus Christ. Sinong gagawa? Siya mismo ang gagawa. Para maluwalhati ang Ama na nasa Kanya. Kapag humingi tayo sa ating Panginoon, kanino tayo hihingi? Sa Ama o sa Anak? Sa Anak. Tama? Kay Jesus Christ. Amen. Kapag naluwalhati, sino ang naluwalhati? Sa pamamagitan nun, yung Ama na nakay Anak. Kasi hindi sila magkahiwalay. Naluwalhati mo rin pala yung Ama through that Son. Hindi sila magkahiwalay iba kasi ang pagpapakilala nila kay Jesus Christ ay sisidlan lang. Vessel. Yan ang Godhead nila. Hindi nila napag-isa. Yung lagi ko sa inyo sinasabi na yung soft drinks, di ba, sa baso, ganun lang. Si Kristo, yung nasa loob lang daw yung Diyos, hindi kasama, hindi itong katawan, hindi kasama yan. So pagka ganun ang paniniwala natin, please ka na. Tandaan natin, lahat ng hindi sumasampalataya na Son of God, si Jesus Christ, ay, ano sabi ng Book of John? Hindi ako nagkakamali sa 1 John ba yun? 2 John, sabi niya, ay ano? Antichrist. Dapat makilala mo na Son of God si Yesu Cristo. Siya kasi nagkatawang tao. Maraming din, di ba, yung reliyon na pinanggalingan nyo, ganyan ang pagkakilala sa Panginoon. Sisidlan lang ang katawan. Tanong, kapag yun ang ginawa mong Diyos, may espiritu bang namamatay? May espiritu bang nagpatulo ng dugo? Laman lamang ang kagawa nun. At ang sabi ng Book of Acts, tayo ay binili o tinubos ni Yesu Cristo. So kung walang pagpapatulo ng dugo sa espiritu, saan tutulo ang dugo? Natural, sa flesh. Kasi ang spirit walang flesh. Espiritu nga eh. So saan matutulo ang dugo? Sa pamamagitan ng flesh. Dahil yung word naging flesh. Naintindihan ba natin mga kapatid? Amen. John 1:1 at John 1:14. The Word became flesh. Naging flesh. Naging laman ang salita. Kaya natubos tayo. Kasi sa pamamagitan ng Ama, hindi matutubos ang kasalanan. Bakit? Great Spirit ang Great Father. Amen.
Hindi mo mapapatay yung espiritu. Kahit nga ngayon sa mensahe mga kapatid, naniniwala sila na magkaibang anak. Ibang ama, ibang anak. Imagine nyo, follower ni Brother Branham yan. Yan tawag sa nila ay two lords, dalawang Panginoon. No? Kahit hindi mga kapatid, ang tumubos sa atin ay ang dugo ni Yesu Cristo. Ano sabi ng Psalms chapter 1? Kiss the Father. Hindi, kiss the Son. Lest he be angry. Baka magalit pala yung anak. Hagkan mo ang anak. Baka siya ay magalit. Hindi pala magagalit ng father, ang anak pala. Bakit? Dahil siya yung father din pala. Ha? Sabi ni Jesus Christ, hindi ako nag-iisa. Ang ama ay kasama ko. Kasama niya. So pag humingi ka sa anak, sabi ni Prophet, as big things na. Bakit? Nasa kanya na lahat. Sabi ni Jesus Christ, lahat ng kapangyarihan na nasa langit, yung nasa ama, at nasa lupa, ay kanina binigay. Kaya sabi ng anak, hihingi kayo kanino? Sa akin. Kay Jesus Christ pala hihingi, hindi sa akin. Kaya sabi ni Barbanam, ask big things saan? Doon sa anak. Bakit? Nasa kanya lahat ng kapangyarihan. Ibinigay ng mga kapatid. At hindi lang nasa kanya, hindi nagdamot ang anak, mga kapatid, umakyat sa langit. Hindi niya pinagdamot ang kanya kapangyarihan. Binigay niya kanino? Sa church, sa iyo. Kaya sa bawat panalangin mo at pagiging mo sa Diyos, may kagalingan. May katuguran sa panalangin mo. Kasi binigay na ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa church. Kaya gumigilos ang kapangyarihan sa church. Kung anong sabihin mo, ang nagaganap. Lord, pagalingin mo ako. Mamaya magaling ka na. Lord, provide my needs. Mamaya may magpo-provide sa iyo. Through that man, through that woman. Ano ba? Ganyan ang ating Panginoon. So, ask big things, sabi ni Prophet. Ay, ang pinaka-ask big things natin, mga kapatid, ang mabagong ating flesh. Nangyari na ba? May patunay na ba tayo, mga kapatid? Wala pa. Hindi pa naman nakita eh. Saan mo na patunayan na meron talaga? Dito. Tama? Na-witness nyo na ba may body change na nakita kayo? Wala pa, di ba? Wala pa. Pero saan mo na mababasa o mapapatunayan na may ganun? Dito. At sa message ng prophet, meron talaga. Yun ang sinasampalatayan na natin. Minsan isang araw, mamatay man tayo din sa ibabaw ng lupa. Pagka nagkaroon ka ng resurrection, meron kang body change. At kung may buhay na dumating ang Panginoon, magkakaroon ka rin ng body change. Yun yung pananampalatayan natin. No? Iba kasi wala nang rapture. Na-rapture na sila ngayon. Pero tayo naghihintay pa rin, mga kapatid, na pag-agaw ng ating Panginoon sa atin. Yan ang hinihintay natin. Salamat sa ating Diyos. Sa gabing ito, waitin natin ang crisis the answer bago tayo manalangin. Is this the answer? Bago tayo manalangin sa ating Diyos, prayer request na pinadala dito. Pakisama mo sa panalangin na maging maayos at mabait at po ang aking mga estudyante sa nalalapit po namin pasukan sa Monday. Maging ang aking pagtuturo na ang Diyos ang magbigay ng karunungan at inspirasyon. Higit sa lahat, patuloy nawang
palakasin at dagdagan ng Diyos ang ating pananampalataya. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ito'y prayer ko sa inyong Brother Giner. Sasama natin sa panalangin sa gabing ito. At ito naman, pakisama po sa inyong panalangin ng final exam. Final exam bukas hanggang Sabado na tulungan po ako makapasa at makakuha ng mataas na markal. Maging siya rin po ang patuloy mag-provide sa pangailangan, financial, at siya rin po ang patuloy magpalago ng pananampalataya ng bawat isa. Sa Diyos ko po binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito'y prayer request naman ni Brother Rob. So isama natin sa panalangin sa gabing ito ang mga bagay nito dahil alam natin na walang imposible sa ating Panginoon. Isama rin natin sa panalangin si Brother Jose sa pagtaas ng kanyang sugar. So sabi niya na isama sa panalangin ngayon. Although kanina pinag-pray ko na habang nagbabasa ako ng Bible kanina sa bahay. Kasi baka makalimutan ko pa. So pinag-pray ko naman siya doon. Pero sabi niya isama pa rin natin sa panalangin sa gabing ito na yung sugar, blood sugar, tama ba ako? Blood sugar ay bumaba. Kasi medyo tumaas daw. So isama natin sa panalangin yan at sa bawat isa atin na tayo magpanalinginan na ang Diyos ang siyang patuloy na magbigay sa atin ng kalakasan sa pananampalataya. So sa gabing ito tayo muling luluhod sa ating Panginoon. Tayo.
tayo magpasalamat sa ating Diyos sa kanyang ito. Lord God, kami muli nagpapasalamat sa inyong hiriyan at katutunan ng aming mga panalangin. Lord, ang dalangin namin muli ay patuloy mo kami tulungan sa pang-araw-araw naming buhay. Nawa sa madarating pa mga araw, ay patuloy mo kami patnubayan sa aming trabaho, Lord God, sa mga pasok sa school, Lord Jesus, patuloy mo silang patnubayan. Lord, nawang yung banal na salita, O God, ang patuloy na nasa aming puso at maingatan namin ang aming mga pananampalataya na pinagkaloob mo sa amin ng Lord Jesus. Lord, ang gawa ng kaaway, O Lord God, ay alisin mo sa aming kalagitnaan, alisin mo sa aming harapan, O Lord Jesus, kundi ang aming makitang muli at aming laging makita ay ang iyong kapangyarihan at ang kabutihan sa bawat isa. Lord, sa bawat kagalingan na ipinagkaloob mo sa amin, sa mga karamdaman na ito, ay pinasasalamatan ka namin, Lord Jesus. Lord, sa bawat bagay, O God, na hiningi namin na may katugunan, patuloy ka namin pinapupurihan sa mga bagay ito. Lord, sa mga darating pang mga araw at gawain namin sa daang ito, ay patuloy mo kaming katagpuin at pagpalain sa daang ito, Lord Jesus. Sa aming mga pananampalataya, lalong tumibay at lumago, O Lord, sa pamamagitan ng iyong salita, O Lord Jesus. Sa gabi ito, sa kami nagbabalik, nakataas-taasan ng pagsamba at papuri. In your sweetest name, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Yes, Lord, hallelujah. How great thou Yes, Lord, hallelujah. We worship you, God. Salamat sa ating Panginoon sa mensahe na pinagkaloob niya sa bawat sa kapatid. At tayo po'y darako na sa muling bahagi ng ating gawain na pagbibigay kaloob habang inawit natin ang Jehovah Jireh. You're
nagbabalik kami, Panginoon, ang kataas sa papurit pa sa salamat sa tanging pangalan mo, Lord Jesus, sa matagumpay na gawain mo, Lord Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapala, Panginoon, na hindi namin narinig ang iyong salita, Lord Jesus. Dalayan namin, O Diyos, na magpunga ito, Panginoon, sa aming mga puso, at magamit namin, Panginoon, sa mga araw-araw ng pumulong, Lord Jesus. Dalayan namin, O Diyos, ang pagpapala na mula sa iyo tungo sa yung ginamit sa likod ng pulpito, Panginoon, mula sa tagapanguna hanggang sa tagapangmalita ng iyong mensahe, Lord Jesus. Na ikaw, O Diyos, nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan, Lord God. Hindi namin kaya, Panginoon, na pag-provide na nito, Lord Jesus. Ngunit ikaw, O Lord God, sa inyo po namin ipagkitiwala, Lord Jesus. Ngayon din, Panginoon, sa bawat manunugtog, Lord God, alam mo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, Lord Jesus. Ikaw naman siya mag-provide, Lord Jesus. Panginoon, dalahan din po namin ang bawat na mananampalatayang makinig, Panginoon. At di lamang dito sa loob ng bahay-simbahan, kundi sa iba't ibang dako po, Panginoon. At sa life, Lord Jesus, na patuloy mo kaming abutin, Lord Jesus, na iyong mahatap kamay, Lord God. Na hanggang sa iyong pagdating, Panginoon, ay masumpang mo sa amin ang pananampalataya na nagmumulong sa iyo, Lord God. Dalayan namin ng Diyos ang bawat kalakip na aming naligaw, Panginoon. Ikaw na, Lord Jesus, ang siyang mag-ingat nito at magamit sa tama, Panginoon. Pagpalain mo nawa, O Diyos, ang bawat nagabot, Panginoon. At sa pansamantala namin pag-iwaya mo na, Lord Jesus, at paano mo kami iningatan patungo sa bahay sa ambahan, ay gayon din naman, Panginoon, Lord Jesus. Lahat ng bagay na ito, Panginoon, sa inyo po namin tinitiwala at narasa sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. God bless you, brother. God bless you, brothers and sisters. Tapos na po ating gawain. Tayo po ay magkamayan habang naabot natin. Oh, I love you.